Hindi tinanggap ni Pangulong Aquino ang alok na pagbibitiw sa pwesto ni Customs Commissioner Rufy Biazon. Aminado si Biazon na mahirap linisin ang katiwalian sa ahensya. May ilang tao raw kasi na malalakas ang loob dahil may politikong padrino. Nakatutok si Maki Pulido. Para namang nakikipagtagisan sa kapalpakan itong Bureau of Customs. Imbis na maningil ng tamang buwis at pigilan ng kontrabando, parang walang pakundangan ng pagpapalusot nila ng kalakal pati na ng ilegal na droga, armas at iba pa sa ating teritoryo. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? Sa tatlong ahensyang sinabon kahapon ni Pangulong Aquino sa kanyang SONA, Customs, Immigration at National Irrigation Agency, si Customs Commissioner Rufy Biazon na lang ang natitira sa pwesto. Si Bakna, si NIA Administrator Antonio Nangel at tinanggap na ni Pinoy ang pagbibitiw ni Immigration Commissioner Ricardo David. Pino naman sa SONA, di tinanggap ni Pinoy ang alok na pagbibitiw ni Biazon. Pero nang tanungin siya kung bakit sa tingin niya ay may kumpiyansa pa rin sa kanya ang Pangulo, only he can answer that. Siguro talagang gano'n ang hirap ng pagsulong ng reforma dahil meron din mga lumalaban sa reforma. Sistema ng ilang henerasyong katiwalian ang dapat daw reformahin. Inaanay na nga ang pagsasalarawan ni Biazon sa Customs. Tinatayang 60 billion pesos kada taon daw ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa kontsabahan umano ng maraming kurakot na empleyado ng Customs. Ayaw nga lang magbanggit ng mga pangalan ni Biazon, di rin niya masabi kung gaano kataas na opisyal ang tumatanggap ng umano'y padulas. Problema pa raw ang mga sacred cow, mga malakas ang loob gumawa ng katiwalian dahil may politikong backer daw. We've come across situations wherein medyo malakas ang loob nung isang pasaway kasi alam niya may nagbaback up sa kanya. Kahit sa ilalim ng administrasyon ni Pinoy, di nawala ang mga alegasyon ng katiwalian sa Customs. Noong 2011, naglahong parang bula ang mahigit 1,900 na container vans bago makadaong sa Batangas. Ang sangkot daw dito, 14 na individual at 16 na opisyal at tauhan ng Customs. Nakakalusot daw ang mga importer sa pagbabayad ng duties at taxes. Para kay Biazon, solusyon dito ang pagbuwag ng Customs at pagtatayo ng bago. Pero kailangan daw nito ng batas at nang una niya itong ipinanukala, pinagtawanan daw siya. Depensa ni Biazon sa sarili, oo, matindi ang pangungurakot sa Customs. Pero unang araw pa lang niya, nagsulong na raw siya ng reforma. Isa lang dito ang makomputerize ang mga transaksyon para mawala ang mga pagkakataong humingi ng padulas ang mga taga-Customs para mailabas ng negosyante ang mga produkto. Kung lalaliman natin ang pag-iisip natin tungkol sa reform sa Bureau, we do not stop at just removing people. Because ano ba talaga ang problema? Bakit nangyayari yan? It's because of a system that allows it to happen. Kaya isinusulong nga ngayon yung Customs Modernization Bill. Aminado si Biazon sa mga kaliwat ka ng mga puna sa ahensya. Magbibigay raw siya ng irrevocable resignation kung makita niyang walang pinupuntahan ang mga isinusulong niyang reforma. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.